Ganito po ang ating potting mix. Coco peat, binulok na ipa at carbonized rice hull. Dahil ang mga halaman na nakukuha po natin sa ibang bansa ay soilless medium ang kanilang ginagamit na pinagtataniman. Kagaya na lang po nitong philodendron golden violin. Meron din tayo ditong cardinal o philodendron black cardinal. Yan, may halo pa nga po itong coco cubes. So, gagamit din tayo ng coco cubes. Yan po, meron tayong coco cubes dito. At inilalagay po natin yan sa pinakapuwit ng halaman para magandang-maganda ang drainage ng mga ugat. Hindi po nagkakaroon ng root rot at hindi naiipunan ng tubig na nagiging sanhi ng kanilang pagkabulok. Kagaya pa rin po nitong si philodendron orange Congo. Bagamat maliit lamang yung kanilang pinagtataniman dahil ito po ay shipment mula sa ibang bansa, so gumagamit lamang sila ng maliliit na paso. Dahil maliliit lang naman yung mga seedlings. Pagdating dito ay tayo na po ang magpapalaki. Tingnan nyo po ang gaganda ng kanilang mga ugat oh. Kasi nga ay napakaganda, buhaghag ang kanilang pinagtataniman. At hindi rin po nila ito pinapaarawan. Ito po ay nakalagay sa hub na may malawak na net. So filtered ang sunlight at ang sa pagdidilig po nito ay minsanan lamang. Ako kagaya nga po sa akin, ang pagdidilig ng aking mga indoor plants ay once every 10 days lang. Ewan lang po sa iba, maaari namang sa sobrang tag-init ng panahon, hihipuin muna natin yung kanilang potting mix. Kung tuyong-tuyo na, ay saka lamang po didiligan. Gayon din po naman sa mga aglonema. So kagaya na nga rin po sa mga imported aglonema, ito rin ang ginagamit ko, soilless medium. Ayan po, para maiwasan ang kanilang pagkakaroon ng root rot. So hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!